Hello, hello, hello mga kapako. Panibagong araw, panibagong pag-asa na naman ang ating mararanasan. Oras na naman sa ating pinakahihintay. Sa araw nito ay magdi-date kami ng espesyal sa buhay ko. Hulaan nyo kung sino. Kaya naman maghanda na tayo. Simplihan lang natin ng atake para sa first date na ito. Tadan! Ayan ang susuotin natin, white polo shirt with matching pantalon na kupas ang kulay sa kakagamit ko. At syempre, hindi mawawala ang pangmalakasan na bag na regalo ng pamangkin ko. Shoutout salamat sa iyo, Ian, sa bag na ito. Matapos maihanda ang gagamitin ko, tara na at maligo para hindi tayo mahuli sa date natin na ito. At sa mahigit isang araw na pagliligo, sure na tayo wala ng bahid ng libag ang makikita sa katawan na ito. Sulit naman talaga ang sabon at shampoo na pangmasa ang laki na nandito. Matapos na maligo, syempre hindi mawawala ang pagsisipilyo. Mahirap na maamoy ng hininga at baka mahimatay ang kadate natin sa araw na ito. Oras na para ayusin ang suot natin na parang mag apply ng trabaho. Oops, 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 hindi. Pang-date, di ba, ang atake ko. Siyempre, hindi mawawala ang pag-aayos natin ng buhok at paglagay ng harina sa mukha na madaming kailangang iispalto. Pero hindi mawawala ang lip gloss na binili ko sa Shopee sa murang halagang ito. Kaya big ka naman Shopee ay mapagbigyan mo. Kaya kong maging endorser ng lip gloss na ginagamit ko. Char! Opak, di ba? Pang-kissable na ang lips na makikita mo. Kaya kapag hinalikan kita, baka ma-inlove ka ng wagas sa katulad ko na ito. Shoutout nga pala sa bebe boy ng tinambak na nakasama ko sa unang vlog ko. Kaya kung hindi ka pa makarelate, panoorin mo ang video na in-upload ko dito sa YouTube channel ko. Ngayon, oras na at kilalanin ninyo ang espesyal na tao sa buhay ko, ang makakadate ko sa post-Valentine's na ito. Walang iba ang reyna ng tahanan ng pamilya sa buko, ang aking Mama Rosie na minanahan ko ang ganda at talino. Char! O di ba? Pinaka-espesyal at the best na kadate ang kasama ko. Kaya wag na natin patagalin at umalis na kami sa bahay namin na ito. Paalam muna sa munding tahanan ng pamilya sa buko. At dahil wala pa tayong service na kotse, ay maghahantay tayo ng masasakyan sa tabi ng kalsada namin dito. Manifest na natin na soon magkakaroon tayo ng sasakyan at mga pinapangarap para sa sarili at sa pamilya ko. Sa wakas, dumating na din ang isa sa kaibigan ng mama ko, Meet My Lisa Breeze, na kasama natin pumunta sa bayan ng Goa na pupuntahan ko. Finally, nakasakay na tayo sa munting tricycle na pinara namin sa kalsada para makapunta sa sentro at doon makasakay ng jeep papunta sa bayan ng Goa na destinasyon namin sa araw na ito.
'Di ba, ang bilis lang ng biyahe namin mula sa bahay hanggang sentro kasi ang sekreto naka-timelapse ng triple ang video na ito. At nakasakay na kami sa nirentahan namin na jeep papuntang bayan ng Goa. Char! Tingnan mo kasi kami lang tatlo ang pasahero ni Mama sa kanyang munting jeep na binabiyahe mula bayan ng Lagonoy hanggang bayan ng Goa dito. Makalipas ang isang oras, kami pa lang ang pasahero ni Mama sa kanyang jeep na ito kaya napapaisip na lang ako kung makakaabot ba kami sa reservation sa pupuntahang date. Shoutout sa'yo kuya, maawa ka sa amin at aalis na tayo kasi wala nang ibang pasahero kundi kami lang tatlo. Oops, meron pala, nagkakamali lang ako. Mabuti pumasok ang ibang pasahero. Shoutout pala sa mga nakasabayan namin sa biyahe na ito. May todo postura na babae papuntang PSU. Sana kung gaano mo pinaghandaan ang postura na yan, ganon din ikaw kaaktibo sa klase mo. May nakasabayan rin na magjowa sa jeep na ito. Akala ko tapos na ang Feb 14 kasi alam ko single na daw ang araw na ito. Mali pala ako. Pero ba't ganon? May hawak pansabong si kuya mo, kaya mapapakanta ka na lang na Aking pinusta sa manok na pula, mukhang tatama yan. Nagsimula ang salpukan, manok na at dahil may pasahero na si kuya, umalis na kami sa bayan na ito. Paalam muna sa bayan ng Lagunoy. Welcome sa bayan ng Goa. Sa wakas nakarating na rin sa paroroonan at tayo maglalakad sa pupuntahan natin. Alam niyo ba nung dati, nung bata ako, palagi kong naririnig ang Tiagaw. Akala ko same lang sila ng Tigaon. Kaya one time nung nagbiyahe ko, yan ang nasabi ko. Ayun, pinagtawanan ako. Habang naglalakad ako papunta sa lugar na destinasyon ko, napansin ko ibang-iba na ang Goa mula noon hanggang sa kasalukuyan na ito. Iba't ibang establishmento ang makikita dito. May Jollibee, may McDo, may LCC, may LBC, may Prime, may 101, may Nobo at kahit ano pa nandito makikita mo. Kaya congrats sa namumuno sa bayan na ito. Shoutout sa iyo, Mayor Pidong Gonzaga, sa pamamalakad na kinasasakupan mo. Maging sa bayan ng San Jose, Mayor Gerald Peña, na ang daming pinagbago at ramdam mo ang aktibidades na ino-offer sa mga tao. Siyempre, hindi magpapahuli ang bayan na kinabibilangan ko. Keep it up, Mayor JB Pilapil, ang mayor ng mga Lagonoyon. Ano pa, tama na ang chika, nandito na tayo sa destinasyon.
na ating pinakahihintay kanina pa. Welcome sa Big's Diner ng ating pagdadausan ng post-Valentine's Days ng aking mama. Tara na at pumasok na tayo sa Big's Diner na kainan time na. Siyempre, pagpasok natin, hindi tayo dyan magdi-date. Hindi din sa second floor. Kundi dito tayo sa third floor. Sa malawakang hall. Welcome sa DXN Convention Seminar na aming dinalihan. O di ba, ang daming mga nanay ang kasama namin ni Mama. Shoutout sa pag-imbita, Ma'am Rose Anclavo ng DXN Company. Very welcoming ang mga tao sa event na ito. Kita mo naman ang mama ko, may katsikahan na pagdating pa lang dito. O ano ma, marites lang ang atakin mo. Pero kung si mama may katsikahan na, ako naman nasa food tasting na. Pero wag na nating patagalin pa, simulan na natin ang panonood sa event na ito. Kakilala? Ako po si Roseanne Paulino Clavo, ang inyong host for today. Sana, sit back lang kayo dyan, relax, kasi itong hapon na to, enjoy lang po tayo. Kasi magsasayawan tayo. Unahin natin yung nasa likod, napakamot si tatayo. Hindi po. Andito tayo ngayong hapon para magkaroon tayo ng karagdagang idea about sa DXN. Ngayon ang tanong ko, sino po dito yung mga hindi pa members ng DXN? Marami pala. Palakpakan po natin sila. And syempre, salamat po doon sa mga nag-invite sa kanila. And gusto ko din po i-acknowledge yung ating kita ngayon, dapat pa sila ng laga. Papatagalin, tawagan natin si Partner Mark Tapoyga para po i-welcome tayo lahat. Pre, hindi mawawala ang guest speaker sa programang ito. Dito ko na nasabing worth it ang pagdalo ko. Kaya panoorin mo ang video na ito. Nangyari sa amin. So, yung tatay ko, gising. Yung nanay ko walang trabaho. Sa bahay na. Ako naman, maling panahon. So, lagi nagkaaway yung magulang. Dahil nasa kahirapan ng buhay. So, iniwan yung nanay, anong tatay ko ng nanay ko. So, wala nang ibang... Kaya kasi palaboy na nga ako. Maliit pa. Akala nila, pag pabayaan lang na, palaboy-laboy ako sa naga. Wala na. Wala akong tirahan. Matulugan ba ako? Wala. Kaya ganun po talaga ang pinagdadaanan ko. So yun. Meron dyan isang tulay sa may market. Diyan po ako. Sa tambok. Nanunuluyan. Yun po yung mga kasmat dyan. So marami po kami mga kabataan na palaboy din. Pero sila may mga magulang. Ako wala. So nakisama din sila sa akin. So dyan po sa ilalim ng tulay na yan, dyan po yung na istaran ko sa market na yan. So dyan po ako nagkakasakit, na walang mag-aalaga. Alam niyo po yung sakit na buong katawan na butik-butik. Dahil dyan pa, pag nakakaapa ka, hindi ka makaapa. Lahat po, buong katawan po yun. Butog-butog, may gano'n. Tapos, nagharap ako magulang. Walang mag-aaraga. Eh, sabi ko, marika mo pakamatay na lang ako. So, nakaisip ko ako tumalong dyan. Kasi, malaking ilog po yan. Kasi sabi ko, wala namang isa-isa yung buhay ko eh. Walang magulang, walang nag-aalala. Baho ko na. Sobra-sobra grabe. Kaya tabay ako ng mga tao naman. Pero sabi ko, nakaligtas nga ako doon sa kapatid ako ng tatay ko. Bakit ako magpapakamatay? Eh, doon ako nagsimula na mag-isip na hindi ko na itapuloy yung pagtanong ko. Sabi ko, kayanin ko to. Kahit may sakit ako, patuloy ako sa buhay. So yan. So, yung pamumuhay ko dyan, ayan, sa ilalim, pinuntahan ko pa yan. Dito na ako, malaki na ako. Ayan, yan po sa ilalim yung tirahan ko.
Tingnan mo yung, pag gumumok yung tulay, buhay pa ako. Tatabunan na, patay na. Sipin mo yun. Kasi pag naglilingkod po baga diba, yung mga tulay. So anytime, pwede mawala yung buhay ko dyan. Kaya lang, wala akong matuluyan, kaya nagtsaga ako dyan. So yan. So tinuloy-tuloy ko yung buhay ko dyan. So yan po yung paghahanap buhay ko sa Naga. Yung kargador. Yung pag mga mamamalingke, kukunin ko yung mga ano yan, mga pinagbilihan nila. Tapos ihahatid ko sa terminal. Binibigyan ako noon 1 piso, 2 piso. Pag nakaipon ako ng 10, binibili ko ng pansin. Pero never po ako yung kumbagang kumuha ng hindi nagpaalam. So hindi ko po yun nagawa. Nagpapaalam talaga ako. Pag humihingi ako ng pagkain, nagpapaalam po ako sa mga kalendarya. So dumating pa yung time na yung wala sa akin bumibigay at gutom na ako. Naranasan ko pa po yung sa basurahan, kumain. Maghanap ng pagkain. Sobrang panis na pagkain. So paulit-ulit po ako na nagkakasakit dahil dyan sa kinakain. So sobrang hirap ng buhay ko, mahirap pa sa dagat. Habang ako O diba, kitang-kita mo talaga na dala kami sa kwento mo. Kasi nakakatouch si Sir sa buhay na pinagdaanan niya dito. At look at him, napaka-successful na tao. Congrats sa iyo Sir at gagawin kong inspirasyon ang testimonya ng buhay mo. Siyempre, hindi natatapos dyan ang event na ito. Kung may nagbigay ng inspirasyon, may magbibigay din ng tips para sa negosyo na tatahakin mo. Hindi lang ito sa pangmayaman. Okay? Kahit sino pwede rito na magkaroon ng negosyo. Once you mag-join kayo sa DXM. Then, ano pa? Residual income. Ito na po yung sinasabi ko. Kahit nagkakape kayo, no? Continuous yung ating income sa DXM. Kaya lahat po, inside stream ko yan. Wait. Akala ko kainan ang pupuntahan namin dito. Pero ba't ganon? Anong oras na? Gutom na ang lingkod nyo? Pero ang mama ko, tingnan mo. O diba? Kitang-kita mo sa itsura ng mama ko. Very attentive sa sinasabi ng nagsasalita sa event na ito. Hello, usapang pera na naman daw kasi ito. Pero hindi mukhang pera ang mama ko. Ay, finally, tapos na rin si Sir magsalita sa harap namin na ito. Bekenemen, makakakain na tayo. Very good Sir, kahit pagkain na talaga ang nasa isip ko. Kuya, mamaya mo na itanong ang katanungan na iyong daladala at kumain muna tayo kasi kumakalam na ang aking sikmura. Ayun, kahit yung consolation prizes ay masasabi ko lang better luck next time self at ikaw ay nganga. Pero ayos lang, napasubok ka man ng mikropono dahil tinanong ka kung ano ang insight mo. Pang Miss Universe na naman ang sagutan mo, kaso nga lang hindi mo na video. Ito na ang pinakahihintay ko. Sa wakas, kainan time na. Ano ba naman ang magjowa na ito? Nagdidiskusyonan pa sa unahan namin. Kaya kuya at ate, tumabi kayo dahil gutom na ako. Eto na ang pagkain na nakuha natin sa event na ito. Kaso sabi ng mama ko, sa bahay na daw kainin kasi mag-uuwian na kami dito. Pero bago mag-uwian, bigyan muna natin ng certificate at token ang guest speaker na ito. Pero saglitan muna natin sa video ang naging kaklasiko sa CBRC na nakita ko sa event na ito. Shoutout sa iyo, Ma'am May Bilyesa na nanalo sa parapol na ito. Yes, uwian na rin kami sa oras na ito. May pa-take out pa ang mama ko.
Salamat sa karanasan, DX and Company, at paalam sa bayan ng Goa. Siya sa bayan na kinabibilangan ko. Narito na tayo sa bayan ng San Jose at tayo magpasalamat sa Ama sa isang makabuluhan na araw na ito. Nandito na tayo sa bayan ng Lagunoy at papunta na sa barangay na tinitirhan ko kung saan kilala ang mani bilang produkto, saan pa sa barangay Loho. Nakauwi na rin sa tirahan ng pamilya sa Buko. Isang makabuluhan ang nangyari sa araw na ito, lalo na ang inspirational testimony na nagsalita sa event na dinaluhan ko. Kaya naman isa lang ang masasabi ko, may plano ang Diyos sa buhay mo at huwag kang mawawala ng pag-asa sa bawat araw na dumarating sa iyo. Laban lang at manalig ka sa poong may kapal na meron tayo. Sir Paco signing off. Bye-bye!